Wala po, biglaan na lang po. Pag Mm, kinontak na lang po ako nila na, uy, gawa ka na ng okay. bagong kanta. Yun po kaya natutuwa po ko laging meron. Kaya sana po sa susunod po nila na pagtawag sa akin, sana po album na po. Oo. So JC, ano lang, Uy, kumusta na? hello. And Long time. eto na lang kasi very active ka rin naman sa social media. So how do you feel the internet has impacted your music career? And um ano ba, and mag-share ka naman sa mga past performances mo, siguro mall shows or kung ano man, na parang hindi mo malilimutang encounter with a fan. Ay, ano po ba yung kasama ko si Dad? Hindi, yung Siguro, ano muna, yung una muna yung ano, syempre yung paggamit mo ng social media, paano siya naka-impact sa music career mo, and ano opo. yung, ay, yun muna, sige. Opo. Siyempre po, mas, yung social media po, mas marami po ako na-reach na tao. Kasi, yung mga taga OFW po, na taga ibang bansa, taga Mindanao, taga Visayas, hindi lang po dito sa atin. Buong Pilipinas po, mas na-reach ko po sila. So, malaking impact po sa akin na mas narinig po nila yung yung ako po na umaawit. Lalo na po nung gusto ko pong hindi na po nila makalimutan yung mga awit ni Dad. Kaya lagi ko po kinanta yun. Kaya po ako nag-live dati para po dun sa mga gustong makaalala ng kanta ni Dad. Na hindi nila makalimutan. So yun po, malaking impact po talaga sa akin yung social media po. Kasi mas dun po nakikita nila po yung mga awitin po na inaawit ko po. And may hindi ka ba makakalimutan ano, parang encounter with a fan na pwedeng ma-share mo sa amin? Pwedeng positive, pwedeng negative, pwedeng anything na hindi mo makakalimutan. Yung ano ba po, yung sa encounter po sa fans? Hmm. O yung sa show po na dahil kasama ko si Dad, hindi naman po yun. No? Pwede Encounter naman, ko sa mga, yung pwede mo ma-share sa amin. bali, ito lang po yung hindi ko po, last na talaga na hindi ko po makakalimutan talaga yung mga huling show namin nila Dad. Siyempre, mahina na siya, malakas pa rin, pero mukha pa rin siya malakas. Kahit bulag na siya, binibigay niya pa rin sa tao yung kaligayahan. Nagpapasaya pa rin siya. So, yun siguro yung hindi ko makakalimutan sa pag-perform ko po. Na, siyempre, magkasama kami ni Dad. Tapos, ngayon, siyempre, ako na lang po. Pero Tsaka minsan yung pinaka ba, naman gusto talaga. Kasi, batuhan namin ng kapag show kami, may labanan pa kami, guro at estudyante, mga ganung bagay. pero yung mga ano, may mga instances ba na parang minsan na pagkamalan ka na rin si tatay mo? Kasi syempre yung boses niyo almost identical din kasi. Ay, kadalasan kapag yung boss ko po, pag naririnig talaga, kadalasan parang akala nila si daddy talaga po. Lagi pong, madalas po yun, kahit sa telepono po. Yes, yun lang. Pero sa, ano naman, sa show, di, alam nila na hindi si dad kasi kamukha ko si ma'am. So, yung boses, pag malayo sila, yun ang nangyayari po. Kala namin si Boy kasi ang layo pa nila. Pero paglapit nila, ay, hindi pala, si Madeline pala. Yung mga alam ng mami ko, Madeline po. Opo. And eto na lang, regarding sa promotion ng new song mo, ano pa yung, maliban syempre dito sa
sa Zoom conference, saan ka pa namin makikita? Yung may mga appearances ka ba na expected kami or mga bar gigs or more shows? Opo, meron po akong mga TV guesting po. Yes, and makikita niyo po yun sa Facebook ko po. Post ko po doon. Tapos sa Barangay LS, yan, kasama kami, magsasama po ako doon sa tour nila sa mga ibang lugar. Alam ko una sa Lucena. Opo. Tapos ano pa ba? Yun, sa mga live ko po madalas. And baka po magpa-contest din po ako ulit na kasi sa tama na sa akin ikaw nag-TikTok challenge ako dun and Reels challenge. Baka ngayon naman po baka singing contest naman po ano po ako. Gumawa po ako singing contest po. Pwede yan, mga challenge sa TikTok. Dati nagpa-contest po ako ng ano po nag ano yan solicit na sana nga tinabi ko na lang yung premyo po kasi 100,000 yata yung premyo po nun. Umabot kasi sabi ko kung ano po yung iipon natin, iyon po yung mapapapremyo natin. Sabi ko, umabot ng 100K. Ano lang kaya ito? Pero pinamigay. What do you like about, composing your own song? Hindi ka lang yung kakanta, ha? Ikaw talaga mismo yung gumawa. Ikaw yung nagsulat, ikaw nag-isip ng mga ng instrumentation. Mas ano ba yon? Parang mas fulfilling ba yon sa part ng isang artist na katulad mo? Ay, opo, syempre po. Syempre po yung makagawa po kayo ng awitin, tapos marinig ng tao, magustuhan po nila. Sobrang ang sarap po sa pakiramdam nun, lalo na po kung kayo po talaga yung nilagay nyo yung feelings nyo, lalagay nyo yung kung ano yung mga letrang nandun, galing po sa inyo. Mas masarap po sa pakiramdam po talaga yun. Mas fulfilling kasi hindi ko po ma-explain ng sobra pero sobrang sarap po sa pakiramdam talaga. Oo. Kasi yung huli mong single, it was, I think, released September of last year. So, yung Wala Na, this is your first for the year. Tama ba ako? Opo, dito po yung unang-una ko pong Una. Wala Na. And then as a singer, songwriter, do you have idea ba or nakaplano ba yun kung ilang kanta or single ang gagawin mo in a year? Meron bang ganung parang design na or approach na fina-follow? Ano po wala po biglaan na lang po pag Mm, kinontak na lang po ako nila na uy gawa ka na ng okay. bagong kanta. Yun po kaya natutuwa po ko laging meron kaya sana po sa susunod po nila na pagtawag sa akin sana po album na po. Oo, kasi 'di ba pwedeng ano naman 'yan, 'di ba 'yun yung uso naman talaga na yung mga Opo. either you are an artist or we're talking about a group. Ang ginagawa nila parang quarterly, parang every 3 months or 4 months, they produce something and then eventually they will compile those songs in an album. Tapos magdadagdag na lang siguro ng bago. So ganun Oo nga. din yung nakikita mo no in the future. Sana po kasi pangarap ko talaga po yung magkaroon ng album na tapos ako po lahat ng sumulat. Kasi Mm-mm. meron po akong album before, hindi po ako lahat sumulat. Gusto ko sana pong maagawa ng album na ako po lahat ng nagsulat ng kanta. Oo.